Hello Leo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first message po ni Leo, we have birds and we have coffin. So, si birds, this signifies news, no? So, mayroong mga balita dito na dadating. Na mga balita ito could be related to anything. Po, pwedeng mga balita regarding opportunities, pwedeng maging source of income, po pwedeng related sa relationship, po pwedeng related sa love life, pwedeng related yan sa baka meron kayong mga hinihintay kunyari na mga dokumento, 'di ba? Updates, mga ganyan. Siguro merong mga kunyari mga travel documents kayong inaantay. So, pwede, no, na meron ng dadating na update sa ngayon regarding that or mga kung anong ina-applyan ninyo, 'di ba? O pwedeng trabaho, baka may balita na kayo sa ngayon, something like that. So, we also have coffin. Coffin is transformation energy. So, meron ditong changes, merong pagbabago, merong old energies na i-let go mo na, i-release mo na, at merong bago, 'di ba, na you're going to embrace a new energy then. So, this is this is an ending, 'di ba, of a certain period in your life. Maaaring nakumpleto na, natapos na, na-achieve na, na-accomplish na, kaya po pwedeng ganon. Or, kung relationship man ito, kasi pwedeng relationship din ito, baka ito na, this is the end of it, diba? Baka, siguro, ano ka na, kumbaga, puputulin mo na yung connection mo with kung sino man itong person mo. Baka hindi nag-prosper ang relationship kasi hindi na nagkakaintindihan, hindi na you're not on the same page anymore, po pwedeng ganon. Or po pwede rin na meron ditong merong betrayal, pwedeng ganon, kaya siguro kayo maghihiwalay na kasi maybe one of you, 'di ba? Maaring niloko ang person. Kaya po pwedeng ganun din ang ganap diyan. This could be this could be the end of kunyari trabaho, 'di ba? Po pwedeng nag-resign na kayo sa trabaho, po pwedeng meron ditong na layoff, yung ganon. And alam mo yun, yung mga ending na yan kasi mangyayari ang mga pagtatapos, mangyayari ang mga um, ending ng mga sitwasyon na to because there is something new coming in. Hindi makakapasok sa buhay ninyo ang mga bagong kaganapan if you are still in that existing situation. Kasi hindi naman pwedeng dalawa ang relationship, 'di ba? Hindi naman siguro pwede rin naman yung dala-dalawa ang trabaho, pero magkakaiba yung yung kunyari, pinaka full-time job mo, 'di ba? So, pwedeng ito 'yon. Yung maybe may full-time ka na, may part-time ka na, yung ganun ba. So, pwedeng full-time job mo ang tatapusin mo na, magre-resign ka na kasi magkakaroon ka ng mas malaki, 'di ba, na opportunity dito para sa isang full-time job. Pwedeng ganun ang ganap. So, definitely this is a beautiful transformation kasi 'di ba kapag may binabago tayo sa sarili natin, hindi naman pabalik, hindi pa urong, 'di ba? Kundi may pinipili tayong baguhin kasi meron tayong hinihintay na or meron na tayong ipapalit dito na mas bongga, mas positibo, mas maganda. So, kumbaga, old energies, no? You're going to, you're going to release it and you are welcoming a new beautiful energy. So, we have the moon. Ayan. So, si moon, this is about intuition, no? This is about intuition. So, this is a reminder para sa'yo na focus kayo, no, sa inyong intuition rather than mag-focus kayo sa mga sutsut or sulsul ng ibang tao. So, mas pakinggan ninyo, paniwalaan ninyo kung ano yung naririnig ninyo from your intuition
rather than listening doon sa kung anong mga sinusulsul sa'yo ng mga ibang tao. Kasi yung mga sinasabi ng ibang tao sa'yo, hindi mo naman yan sigurado kung yan ay sinasabi nila because gusto nilang tumulong sa'yo or it will really be beneficial for you. Kasi po pwede rin sinusulsulan ka nila kasi para maging beneficial ang magiging sitwasyon sa kanila. 'Di ba? Kaya you never know din kung yun ang mga sinasabi nila sa'yo is for your own benefit or for their own benefit. Kaya mas paniwalaan mo, mas sundin mo kung ano yung bulong ng intuition mo kasi that is a guidance from the divine. Kung ano man ang mga mensaheng mapipick up mo from your intuition, that is galing sa universe. Okay? At yan ang siguradong makakabuti para sa'yo. So, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. At sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat. Pati na rin sa, kung gusto din po ninyo na mag-join pala sa membership. So, just click the join button po sa baba ng video. Thank you. So, we have Emperor. Ayan. So, si Emperor, ano to? Authority. Ito, person of authority. So, po pwedeng ang iba sa inyo, baka meron kayong mga pakikipag-usap na gagawin with a person of authority. O pwedeng meron kayong mga lalapitan, no, sa ngayon, na mga person of authority para maaring para humingi kayo ng tulong or humingi kayo ng professional advice or whatsoever, no? At po pwedeng yun ang mga delays ninyo. Or po pwede rin na kayo itong nasa position of authority. Baka kayo naman ay isang boss, isang CEO, ganyan, ano? Manager, yung mga ganon. So, si Emperor also is number 4. So, this is about stability. You know? Po pwedeng sa ngayon, magbabago na ang inyong sitwasyon, lalo-lalo na dito sa 5 of materials. Kasi si 5 of materials, this is about finances na maaaring nagkakaroon kayo ng problema sa inyong finances. Po pwedeng meron ditong financial constraints or meron kayong mga financial needs sa ngayon na medyo hindi ninyo natutugunan, 'di ba? Kasi nga baka yun nagso-short kayo sa budget. But no, since we have the Emperor energy and this is also about organization, so pa pwedeng ngayon maaayos mo na din yung kaperahang aspeto ninyo. 'Di ba? Baka kasi meron din naman continuously na dumadating na pera sa inyo, pero po pwedeng hindi ninyo lang ito na ma-manage ng maayos in the past, kaya parang nagkakagulo-gulo, no? Yung mga bayarin, mga pangangailangan sa pera, yung ganon. But now, magkakaroon na kayo ng magkakaroon na ng kaayusan. Siguro marirealize mo na din sa pagpasok ng mga bagong papasok na pera sa inyo, mas ima-manage mo na to ng mas maayos. Mas siguro, mas ipa-prioritize mo na dito yung kaayusan, 'di ba, ng pagbabudget, saan ilalagay ang pera, magkano ilalagay sa kung ano man dapat na pag-allocate ng inyong pera. So, we also have the 7 of voices. Ano to may pagka-traidor ito. Okay? Kaya mag-iingat kayo sa mga tao sa paligid ninyo sa ngayon, maging mapagmatsyag, maging maingat, maging discerning, 'di ba, sa mga sinasabi, mga gagawin ninyo at sa pakikitungo, no, sa mga tao, lalo-lalo na doon sa mga bagong kilala ninyo. Okay? Kasi there are people dito na pwedeng mambubudol, mga scammer, mga manloloko na pwedeng nandyan sa paligid ninyo at baka nag-aantay lang, 'di ba, ng tamang pagkakataon para kayo ay mabudol. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.